Hey guys, good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Binsayan for today's vlog po guys. Kumusta po kayong lahat? Dalawang araw na wala na naman tayo sa YouTube channel natin dahil nag-focus po ako sa mga routine po dito sa bahay. Ngayon po, Merkulis na araw. Hindi ibig sabihin na wala pa rin tayong routine. Yun, kaalis lang yung mga estudyante natin. Tapos, syempre, pagkatapos na pag-asikaso sa kanila, pagsilisan na, huhugas, maglilinis ng buong bahay, araw-araw naglilinis kasi araw-araw makalat. Ganon. Tapos, ayan, si Papa Beach, dala na naman po yung ano niya, bandihado. For today's vlog po guys, ayan, magkakape po tayo. Tapos yung panis natin, ayan, nilagang saging. Bagong luto po ito. Nabigay po ito kahapon ni Madam Rose. Yun po yung panis natin sa kape natin. Siyempre, hindi maiwasan natin na wala po tayong sinalang na labahan. Ayun, habang nagwawashing po tayo, kapihan natin. Dala si Papa Beach is kakain. Kararating lang po niya. Tapos syempre, pagdating niya, palaging may dalang ulam. Ayan, dinuguan. Bali, dalawa silang naghatid sa mga estudyante. Si Sansan at saka si Sia, yun po yung hinahatid ni Christian. Sabay sila. Si Chrisley naman at saka si Pinsoy, si Papa Beach, dahil hindi kasi sila sa isang isang hatiran. Dati inuuna si Sansan, so parang gastos sa gasolina, ihatid si Sansan tapos babalikan yung tatlo. Tapos hindi po nagkakasya sa motor ni Christian yung tatlo dahil marami silang bitbitin, lalong lalo na si Chrislyn, marami po siyang dala, dalawang envelope dahil marami po silang aklat na dinadala araw-araw. Dinadala ni Chrislyn yan araw-araw lahat dahil nagbabaon lang naman siya, hindi naman po siya umuwi. So, bali dinadala na lang po lahat yung mga nila, aklat. Tapos, yun nga, napagmitingan namin, nagpapagawa sana ng parang patungan, lagayan lang ng mga libro nila or aklat na hindi na nila dadalhin araw-araw sa eskwelahan, iiwan lang sa school. Tapos iwas na din basa pag tag-ulan kasi mahirap pag tag-ulan na marami kang dala, maraming bitbitin, talagang nahirapan yung mga bata. So ngayon, yun pa yung namin, hindi pa namin nasusolve yung problema namin sa school kasi hindi pa namin na pipix talaga yung project namin kasi pinapa-estimate, wala naman nagpupunta doon na mag-i-estimate na para po ma-clear kung magkano, tapos kung magkano din po yung balipag aambagan ng mga estudyante kada isa. Yun po ang namin na pagmitingan project po. Cabinet, parang hindi naman cabinet na hanggang cabinet, parang ganito lang na cabinet ni Papa Beach, ganito lang hitsura, mayroon lang divider na mayroon pong patungan kada bata, mayroon po silang lalagyan ng aklat. Siguro pahaba lang yun, pahaba, hindi naman kinakailangan may sara. Pwede naman po kortina ng pareho doon kay Jing sa mga cabinet niya, nakakortina lang. Yung iba nga si Jing lang nung nagpanday doon. City 40 pa lang po yung oras. May sinalang kasi pag-aalis ng mga bata, nagsasalang po tayo ng labahan para hindi po tayo matambakan. Lalong-lalo na nung isang araw, Lunes, marami tayong labahan kasi nandun tayo sa Compostela. Agoy, pag-uwi natin, bubukid naman yung labahan.
tayo sa mga tupiin dahil marami. Ngayon naman, marami na naman po tayong tupiin. Ayan. Kahapon ko na nilabahan nung isang araw pa. Yung Lunes, Martes ko lang nalabahan. Meron pa doon sa likod. Tapos na plus ngayon. Yan. At medyo hindi naman po nag-uulan ngayon. 3 araw na po na naman na hindi umuulan dito. Tiyak alam na po na naman yung mangyayari. Mas kampante po akong maglaba dahil may source na po yung ano namin, tubig. Ngayon 3 araw na naman po na walang ulan, pero sa bukid palaging umuulan na malakas. Sa bukid lang. Dito kahapon medyo taligsik lang. Yung sa Tacloban, sa Leyte, ulan ng ulan. Minsan lang uminit. Yung karamihan ulan. Dito, iwan ko. Baka magtag-init na naman. Yan po na naman po yung ikinababahala natin dahil pag nagtag-init ng mga 2 linggo, tiyak, wala na naman po kaming source ng tubig. Babalik na naman po kami kila madam. So yung hose namin doon, hindi lang namin tinanggal. Palagi lang pong nakaabang doon. Tapos yun, nagpaano lang po ako doon. Nagpaano lang ako ng hose din, nagpakabit. Tapos doon kay Jing, plinaplanuhan ko din na bumili siya ng hose na ikakabit doon mula sa CR palabas, kasi sa labas naman po naglalaba na hindi na po din ako magbuhat ng tubig, hindi na maghakot ng maghakot. Nung nandun po kami, naisip ko naman, pero hindi ko na lang po sinabay-sabay muna dahil yun, pumili tayo ng palanggana, sabonera, tapos yung foot map, ganun ba yun? Tapos upuan, mga simpleng binili lang, pero yung 1K nag-short po. Nakaano pa tayo ng sobra, mga 300 plus, pero hindi ko na lang po pina-refund kay Jing. Yun, parang ano na din po yung isip ko doon na meron na siya doong foot map, tapos meron na siyang upuan. Pag magpupunta kami doon, yun, ganun na lang din po yung ideyahin ko, bumili ng isang upuan, sa isang buwan makabili tayo ng 4 di, pwede na yun. Sa isang linggo bili ka ng isa, kung kailan lang po kami pupunta doon. Pero iniisip ko naman, walang gaanong labahan doon dahil kapag labanan po tayo ng mga bedsheet at kumot, tapos na ano ko na din, nailigpit dahil natuyo. Nailigpit ko din, natuyo naman pagka kinabukasan sa lakas ng ulan nung time na maglaba ko, pero pag kinabukasan medyo uminit, kasi sinintay ko na matuyo, kasi yun, niligpit ko. Palagi naman po siyang nag-uniform, so bali yung labahan lang niya po is sa 1 week uniform. Tapos linigpitan ko yung taas niya doon na maluwag na po, wala na pong kalat. Sinegregate ko na po yung mga gamit niya na yung pang araw-araw na gagamitin niya, sa isang box ko lang nilagay, yung hindi na masyadong naggamit sa isang box. Tapos yung ginagamit niya talaga araw-araw, yun ibinaba ko na para hindi na po siya mag-akyat ng mag-akyat, katapos niyang maligo, akyat pa sa taas, ibinaba ko na lang yung pangsapaw, yung t-shirt niya na puti, tas sa sapawan ng uniform niya, binaba ko na lang. Yan po yung nakahanger doon sa banda ng tindahan, hagdanan. Kapabits nyo.
kabado. Hindi natin maiharap-harap yung camera kay Papa Bits kasi palaging hubad. Palaging hubad. Marami naman din po siyang labahan. Lumamig na po yung saging natin. Kasi yung ano ni Papa Bits, electric pan dito unlimited. Pag umalis siya, hindi pinapatay. Kaya ngayon, medyo ano tayo, maaga-aga pang naglaba dahil meron po tayong appointment. May lalakarin po tayo. May utos sa atin si Mama Walin. Magpupunta tayo ng lungsod. Dahil pinapabilhan niya ng sapatos si Chrislyn. Si Chrislyn lang muna. Hindi pa kaya yung budget. Si Sansan, iwan ko si Sansan. Yung kay Sia naman, bago pa naman yung sapatos ni Sia kasi yung binili niya mama para sa kinder, malaki pa. So ngayon, grade 1 na siya. Kasi yan na. Yung kay Chrislyn yung ano kasi nagamit niya sa grade 4. Kaya ayun, hindi na po na ikakabit yung ano pangsara. Lustred na lustred. Yung sinain ko sa rice cooker guys, ngayon lang kaluluto. Bumangon po ako kanina ng alas 4, nagsaing tayo. Kampante na po ako, naluto na po siya. Bumangon tayo ng alas 6, magigising dahil magpapakain, nagluto naman sa Sansan ng ulam nila. Agwit, pagtingin ko sa rice cooker, tubig pa naman. Kasi itong rice cooker, minsan magsasaing ka, nakaano po siya, naka-cook, bigla po siyang bumabalik, nagwa-warm ulit, nagwa-warm po siya. Alas 4 pa lang po ako nagsalang, akala ko na luto na po siya, luto. Pagtingin ko mga alas 6:10 na, iyon, tubig pa, may tubig pa. So ang nangyari, nagsayang ako ulit doon sa gastov, na sa gastov talaga madali ka lang makaluto. Nahabol din yung oras. Nakakain din po yung mga estudyante. Mahamak itong rice cooker. Tagal na kasi nito. Siguro mga 3 years na din po yung ano, yung edad nito. Edad ng rice cooker. Na si Jing naman doon, hindi na po kami mabibitin. Pag magsaing, hindi na po kami mabibitin kasi yung rice cooker niya, yung maliit lang, yung pang sa kanya lang na. Meron na po siya ngayong bagong rice cooker dahil nanalo po siya sa parapol doon sa event nila ng ginanap nung linggo na dapat pinapanood kami. Kaso lang magagabihan na dahil gabi na po mag-umpisa. Tapos Lunes na pagkikinabukasan, hindi pwede kami na hindi umuwi dahil may pasok. Yun, meron na po siyang rice cooker doon. Iwan ko lang kung ano kalaki yung napanalunan niya na rice cooker. Sabi pa niya, mga
mga 28 years na sali-sali niya sa parapol. Yun pa lang siya nakapanalo. Rice cooker. Yung rice cooker namin, ganyan na po siya kaluma. Bigay pa ito ni Ate Betty. Kung ilang taon na ako dito sa Cebu, ganun din po ito na rice cooker. Ayan, nagbabakbak na po siya. Nagbabakbak po sa pupunas. Tapos dito meron na po siyang butas. Ayan. Pero okay pa naman po siya. Yun lang, minsan hindi mo na mamalayan, nakakook siya tapos bigla na lang po siyang pumupunta dito sa worm. Yung iniidiya namin, dinalagyan po dito ng kutsilyo tapos pinapatungan po ng mabigat. Ang nangyayari naman po pag hindi nababantayan, yung sinaing is nasusobrahan sa init. Nasusunog po, na makapal yung niya, dukot. Akala ko kasi luto na kanina. Pag bukas ko, agay, tubig pa. Ayan. Na ewan ko kung hindi lata kasi mga 1 oras po ito na nababad. So ayan guys, tapos na po tayong maglaba. Aalis na po ako. Kasama ko si Papa Bits. Punta muna kami ng lungsod. Yung oras po is 9:30. Putol yung natin vlog kanina kasi nagpa-sounds naman si Papa Bits. Pag nagpapa-sounds na si Papa Bits, ayan, natitigil tayo. Ayan, sobrang init po. Napakainit. Tapos nag-harvest na naman po sila ng talong nila dito. At binigyan na naman po kami. Nakadalawa na po sila mag-harvest. Yan, ang taas ng mga talong. Tahimik ang paligid. Dahil nasa eskwelahan po sila. Yung pagkain ng mga bata, si Christian na lang po yung maghahanda. 11:00 naman po yung paghatid. Pero chinat ko si Mama Walin na papaghandain na lang si Christian ng pagkain ng mga bata. Kasi natulog. Nakabalik ko sa pagtulog. Mula nang maghatid siya ng mga estudyante. Nagpagasolina muna kami guys. Yun, ang init. Mainit na naman. Mamayang hapon. Nakauwi na po kami ni Papa Bits galing doon sa lungsod. Ayan po, nag-unboxing po ako. Dinisplay ko na po dito lahat kasi isinend ko sa nag-sponsor sa akin. Sa amin, kay Mama Walin at saka kay Ate Sixi. Para po sa mga nila, mga kiddos. Ayan. Mas mabuti na lang siguro na ganun, mag-i-stack na lang po ako ng gagamitin nila dito. Kaysa magtitinda ako guys, kasi pag nagtinda ako, ganun pa rin harvesting. Ilan lang naman yung customer natin, no? Nakakabinta, pero mas pabor pa yung harvesting kaysa sa customer. Kaya sabi ko sa kanila, mas mabuti na yata yung mag-i-stack na lang po ako dito sa bahay sa mga gamit-gamit ng mga kidos nila, lalong-lalo na itong sabon, toothpaste, sabon na mabango, tapos shampoo, Downy, sabon powder, tas Sunrox, tapos panghugas sa plato. Mas magastos po kami dyan. Lahat sa tindahan po dyan kinukuha. So para wala nang problemahin ko or may stress ako, sabi ko sa kanila, mas mabuti na lang yung ganun. Yan.
nagbigay si Ate Sixi ng hapsak na bigas kasi palapit na pong maubos yung kalating sako na bigas na binili ni Mama Walin. Yan. Tapos ayan, binilan ng sapatos, medyas, pinsoy, white t-shirt kasi wala pa po yung uniform nila. Tapos ayan, nagbili din po ako. Hindi naman po para sa akin din. Bumili pa ako ng salamin para sa CR. Nag-ano po tayo. Para po akong nakanalo ng swertres. Hanggang ano lang, hanggang hawak lang po tayo ng pera. Mas mabuti na yung ganun guys kasi nakikita ko kung saan napupunta. At timing po nag-burn out. Ayan, yung tatlo. Kasi ang dapat bilhan lang si Chrislyn. Tapos, may inggit naman si Sia. Kaya binilhan na lang para nagagamit pa naman yung ano nila, yung sapatos. Dere. Yan. Kay Chrislyn siya. Tapos pati si Pinsoy. Tagdadalawang medyas. Tapos t-shirt ni Pinsoy kasi wala pa nga uniform. Bawal po yung decolor na t-shirt yung ipasuot. Kahit walang uniform basta may white t-shirt po. Tapos yan. Pang personal na gamit. Tapos ito. Meron silang Chucky. Meron naman pong inano si Mama Walin na snack kahapon. Dinagdagan na lang po natin. Pang isang 1 week po. Yan. Para po tayong nanalo ng ng groceries. At po yan naka-update sa kanila. Sinind ko, pati resibo. Sinind ko yan sa kanila para walang walang hassle. Yung toothpaste namin, iwan ko na lang. Yan, double po yung natin binili. Kasi madaling maubos. Tapos shampoo, dalawang tay. Tapos sabon pangligo. Tapos yung sabon, yung malaki na lang po yung binili natin. Hindi naman po gaanong malaki kasi lang po ito. Saan na ba yung ilang grams lang po to kaysa sa shisha-shi. Madaling maubos. Mga harbat na lang sila, mangharbat ng mangharbat. Sama muna tayo para sunduin si Pinsoy at saka si Christian nandun naman. Yun nga, sabi ko nahirapan po si Christian magpasakay sa isang motor lang dahil marami pong mga bitbit yung mga bata. Kaya si Papa Bitch yung kumukuha kay Pinsoy sa ganitong oras, alas 3. Kasi yung labas ng dalawa, siya at saka si Pinsoy alas 3, si Chrislyn alas 4. So bali hinihintay pa ni Christian si Chrislyn bago umuwi sila. Ang nangyayari po pag hindi sinusundo natin yung Pinsoy natin, agoy yung suot para na pong para na pong putmap kasi marami ng dumi. Sinusundo na lang natin si Pinsoy para hindi na po maglaro-laro kasi tingnan nyo naman yung panahon ngayon. Nasa duyan sila naglalalagi pag hindi pa lumalabas yung Ate Chrislyn nila. Tapos yun, napapagod yung bata na maglaro ng maglaro. So ayun, sabi ko kay Papa Bits, sunduin na lang natin si Pinsoy. So ngayon sasama naman tayo. Yan, ang init. Sobrang init po. Sa ganitong init, ang kapalit nito is malakas naman na ulan. Sana. Dito na tayo sa bahay. Nakauwi na po kami. Medyo natagalan yung labas nila Pinsoy dahil sweeper pala ngayon ni Pinsoy. So sinilip natin si Pinsoy doon sa school nila. Tumutulong naman po siya sa classmate niya at saka teacher. Hindi na lang po ako ng video doon dahil parang bawal po silang videohan.
at saka parang bawal po videohan sa loob ng room nila. So ayan, kalalight lang, nagtabay sana kami dun sa labas dahil mainit. So ginawa ko na lang, yan, nanguha na naman tayo ng mga nilabhan natin. Medyo yung nilabhan natin kanina na tuyo, yung iba hindi, pero yung kahapon is tuyo na. So ayan, isang basket na naman po yung tupiin natin. Yan, palaging marami tayong tupiin. So tahimik kami ngayon dahil yung mga bata nandong kila Madam Rose, masyal muna. So habang tayo lang po at saka tahimik, yan, tapusin natin yung ano natin, yung vlog, kasi pagka mamaya maingay na naman. Tapos sinabihan ko si Papa Bits na mamaya na siya magpatugtog dahil tatapusin ko lang muna yung pag-vlog ko. At pinagbihis ko na yung tatlo. Pag dumadating sila dito, pinapaglinis ko sila ng katawan nila. Kaya medyo marami tayong labahan pagkakakinabukasan. At yun, laban na lang tayo ng laba para hindi tayo matambakan, kasi yun lang naman po yung problema natin, yung labahin, na para palaging malinis yung mga damit nila, lalong lalo na po yung mga uniform. At sana naman po totoo na makuha ko yung yung uniform ni Pinsoy, guys. Sabi kasi sa Lunis na daw makukuha, kasi nahihirapan talaga tayo pag yung estudyante wala pang uniform, araw-araw po na bibihis, kaya dumadami din yung natin. Tapos na ano kaagad yung mga damit na palaging nilalabhan. Yun nga, pero ito temporary, may dalawa po siyang t-shirt na binili natin kanina, kasi bawal po yung dikolor na t-shirt. Sabi ng mga teacher or principal, kahit hindi naman mag-uniform, ang importante lang naka white t-shirt. Ayan, inayos ko muna yung mga pinamili ko, linugar ko doon sa sa CR. Natatawa po ako dahil sabi ni Mama Walin, may nalalaman pa daw ko na akong pasaro salamin. Yun lang kasing naiisip ko, maganda po yung CR na may salamin, kahit hindi pa naka-tiles, ang importante may salamin. Siyempre maliligo ka, manghihilod ka, titignan mo yung doon sa Tacloban, yung CR namin mayroong salamin. Binili ko pa yun, hanggang ngayon is nandun pa nakasabit. Tapos hindi na nakikita yung mukha mo dahil malumot na. Marami kasi gumagamit doon, iisa lang po yung marunong maglinis. Yung naglilinis, natatamad, hayaan na lang. Hindi rin nakakasunod kung ano po yung ginagawa. Tulad dito, gusto mo palaging malinis. Ako lang napapagod dahil ako lang nang linis-linis. Pasunurin naman natin sila, hindi naman nakakasunod. Kasi nga mga lalaki. Pero hindi naman siguro lahat ng mga lalaki ganun. Kasi si Pix, yun, malinis sa bahay. Mukhang babae yun, mukhang babae. Maingay yun si Pix pag yung bahay, makalat. So, lagi lang
tayong maraming tupiin. Ibis na bukas, July 3. Ilang po na, hindi lang po nagtatagal yung yung buwan. July na, or yung taon. July na po ngayon. Lapit-lapit na po yung birthday nila nila Mama Walin at saka ni Ate Sixi. Kasunod lang po sila. Yung birthday ni Ate Sixi, July 18. Yung kay Mama Walin is July 17. July 18 si Ate Sixi, July 18, 1990. Si Mama Walin is July 17, 1991. Nagkasunod lang sila. Nagkasunod sila guys, na hindi ko po alam kasi parang dire-diretso. Magbuntis po ako kay mga anak ako kay Ate Sixi, tapos sabi ng iba matagal daw datnan, so ganun, mga 9 months pa daw bago ka datnan ng normal na period. So ako naman naghihintay po ako na magkaroon. Sabi ko naman parang iba na yung pakiramdam ko, tapos parang nararamdaman ko talaga na buntis na naman po ako. So yun nga, nung nakadili pa naman nun si Ate Sixi sa akin, tapos nung magpa-doktor, yung sabi daw buntis na ako ng 2 buwan. So tinigil ko na yung pagpadidi kay Ate Sixi, sinupon ko. So yun, buntis na nga ako kay Mama Walin. So sa time naman na yun, 10 months pa lang si Ate Sixi, nakakalakad na po siya. Mabilis na po siyang makalakad. 10 months pa lang. Kaya ganon. Na parang magkano lang sila, magkabilang araw at saka taon. Matawag si Mama Walin, wala pa yung mga niya, mga alipuris nandoon pa sa labas. Nakikipag-basketball si Christian. At baka nagpapasundo na si Sansan, kaya tumatawag si Mama Walin. Tingnan ko lang po. Picture na good and ID ni Christian. Yan ay national ID. Madilim naman po dito. Natatawa pa ko kasi inano ko naman po yung ko dito, higaan, re-arrange yung ref natin. Ibinalik na naman natin yung pintuan na banda doon kasi doon nakaharap, kasi wala naman pong laman na soft drink, wala tayong bantayan. So yung sofa bed ko na bagong bayarin, ayan, sakto lang dito, inat ko, ayan, saktong sakto lang dito yung haba.
yan yung ref, nakaharap na naman doon. Tas yan, bali yung pintuan, nakasara lang palagi. Yan po ang naging resulta ng ano natin, tindahan. Tindahan na naging kwarto na talaga. Tingnan nyo yung ano ko, tupiin guys. Yan, napakarami po. Napakarami yung tupiin natin. Tas ayan po yung paninda natin. Pakunti-kunti na lang kasi hindi talaga ako hindi talaga ako namimili ng marami. Yun nga, sabi ko, mas mabuti na lang yung mag-stock po ako na hintayin yung hanggang sa susunod na sweldo nila. Sa naman magtitinda na inuutang naman, namumroblema tuloy ako kung ano na naman po yung susunod na ibibili ko dahil siyempre utang, walang ano. So ayun, ano Christian, imo national ID papapicturean ni Walin, papasend. So yun, sabi ko na ayoko nang mamroblema. Kung wala, bahala na kayo. Siyempre, obligasyon naman nila yun. Ngayon, nagsarang. Sarang na nga da. Yung mga ano talaga, yung mga pusa namin dito, talagang mga pasaway. Nandito lang, tapos mawalala yung tao saglit. Pagbalik mo, yung basura, nagkakalat na. Talagang mga pusa lang, mga pasaway. Para kung walang tinda, matuto din sila. Kasi ginagawan na lang nilang harvesting. Yun nga, sabi ko harvesting. Masakit sa ulo. Mabuti na yung walang iniisip. Siguro mag-iiba na lang po ako ng Ay, karami ng maliit na tupiin. Mag-iiba na lang tayo ng pagkakakitaan natin. Iniisip ko pa. Parang dumudulas naman ako. Dumudulas sa pagpupo. Tapos na din tayong magtupi. Ayan, lumabas ako kasi sobrang init po sa loob. Tapos andun si Papa Bit, siya po yung nagsasaing. Parang tahimik po ang kapaligiran. Tingnan nyo naman, oh. Walang kahangin-hangin.
Ang init. Parang walang tao yung kapitbahay namin na isa kasi wala pang ilaw. Umalis siguro, hindi ko alam. Yung mga hinayhay niya or hinangir is nandyan pa sa labas. Ako yung iba kong mga hinangir is nandoon sa likod. So, wala na tayo ditong gaanong nakahangir dahil nakatupi na po. Ang tahimik po ng paligid. Yan. Ganyan po yung paligid namin pag hindi maulan at ganito na pong oras. Tahimik lang po siya. Wala ka ditong kamaritisan. Nakakakita lang po tayo ng mga tao pag nandoon tayo sa eskwelahan or sa highway. Sa una po, sa Manlurip, yung lugar namin ganito. Ganito kalawak yung paligid namin. Ngayon hindi na. Dikit-dikit na po yung bahay. Kasi meron na pong nagmamay-ari. Dito naman, may mga nagmamay-ari naman dito. Pero, ayan, ganun lang. Tinaniman lang na ng niyog. So, bago pa lang yung harvest ng buko juice. Tapos yung mga gulang na bunga. May gamit na din yung mga dito. Yung gulang na nabunga. Kinukuha na nila. Kaya wala na tayong naiipon na panggata. Hindi tulad noon, binabaliwala lang. Kasi naman, kung magkano po yung niyog ngayon, isang buo ng niyog na gatain, tag 40 na po. Kaya inaano na nila, pinapansin na. Kasi yung buko juice naman is 25 to 30 or 35 ganun. Kaya hindi nagaanong mabunga yung mga niyog dito. Wala na pong nahuhulog. Tingnan nyo, may buwan pero makapal yung ulap. Kumukulog po. Nandito po tayo sa highway kasi meron lang po akong binili. Nagpa-cash in pala ako para ibayad kay Mariel sa Prosin Pods na kinuha ni Ate Sexy. Wala yung nagjijikas sa kabila. So, dito tayo. Dito tayo sa unahan. So, bali, papauwi na po tayo. Ang kapal ng ulap. Mabuti kung uulan. Yan, kumukulog na. Bye-bye muna guys. Kasi ayan, mag-assignment muna kami. Bye-bye po. Assignment portion. Yan, seryoso si Pinsoy. Seryoso. Suburkan ako.